Eto na ang pinakakinakatakutan ni Devin Booker. Muling nagpapahiwatig na naman itong si Kevin Durant, mga kapatid. Makailang beses niya na nga po ito ginawa sa buong karera niya at palaging iisa lamang ang kinahahantungan. Yan ay lumipat bakod. Parang may kalokya yata sa ulo itong si KD dahil laging baliktad ang lahat ng sinasabi niya. Kahit sila Curry ay hindi nga rin po nakaligtas sa mga ganitong pangako ni Durant dati sa kanila. Ang ending ay madamdamin pala ang batang to. Inaway lang ni Draymond, sabay lipat bakod agad ang ginawa. Hindi naman tayo nagmamarunong pero kapag lumabas na nga po sa bibig mismo ni KD na gusto niyang magtagal sa kupunan, tila babaligtad na ang mundo ng mga kampi niya. Malayong malayo at sasakit lamang ang ulo kung iisipin pa nila. Sinabi niya na to sa Warriors nang walang pag-aalinlangan na hindi niya iiwan ang Warriors team. Pero bigla nga pong nag-iba ang ihip ng hangin para kay Durant. Ganitong ganito rin ang nasa isip niya nung nasa OKC at maging Brooklyn. Pero kapag nga na-pressure na itong si KD, paniguradong wala nang aasahan pa sa kanya. Kumbaga ayaw at hindi nga po makatagal sa pressure si Durant Kahit mga fans ay hindi na rin nga po naniniwala pa o may duda na sa kanya kapag sinasabi niyang pang long term ang commitment niya sa team. Hindi nga po natin masisisi si Durant din kung hindi na niya makayanan ng mga kampi niya. Lalo pat medyo masakit na mga salitang binabato sa kanya. Kagaya na nga lamang po ng ginawa ni Green sa kanya. At eto ding palaging kinwe-question ang legacy niya. Kaya lang daw siya nakakuha ng kampyonato ng dahil lang din sa Warriors. At sa Brooklyn naman halos ganito din dahil nirecruit niya si Kyrie para makipagsanib puwersa sa kanya sa team ng Nets. Walang humpay ang mga bashers sa kanya. Hindi nga po yan gusto ni KD, mga kapatid. Pero kung titignan nga po natin, ganito din naman ang mga pinaggagawa ng ibang manlalaro kagaya na nga lamang din po ni Lebron. Kaya kapag nasilat ng malala si Durant sa Phoenix, malamang sa malamang pwedeng maghanap na naman to ng ibang team para maselyuhan na rin ang laging sinasabi ng mga fans na todo kapit lang siya sa malalakas. Samantala napakalaki talaga ng problema ng Boston Celtics, mga kapatid. Hangang-hanga ang lahat sa ipinapakitang napaka-impresibong record ng Boston. 51-12 na sana kung hindi lamang sila nasilat ng Cavaliers at Denver Nuggets. Understandable naman to sa Denver pero dito sa pagkatalo nila sa Cubs nang wala pang Donovan Mitchell, abay nangangamba na naman ulit ang mga solid fans ng Celtics dahil baka another disappointed ulit to kapag tumungtong na ang playoffs. Ibang-iba nga po ang laruan sa postseason kaya maraming nagtataka at malamang pang-hype lamang ang ginagawa ng mga fans na sure ball na nga daw ang Boston na champion this season. Makailang beses na nga pong na-disappoint ang lahat sa mga nakalipas na season sa tambalang Tatum at Brown. Pero gayunpaman meron silang nasungkit din na napakalakas na big man. Pero dito sa paulit-ulit na napakasamang clutch turnover ni Tatum na nakita natin kaya nadadali lagi ang Boston. Dito nga po sila pwedeng masilat ulit. Pwede nilang baguhin na hindi si Tatum lagi ang pinipili nila sa mga critical na play dahil tila alam na rin o basang-basa na ng mga manlalaro kung paano bantayan si Jason Tatum. Bata pa nga din daw itong si Tatum kaya napakalaki pa rin ang room for improvement. Pero hanggang kailan kaya kakayanin ng Boston na masayang ang mga season? Hindi pwedeng laging ganyan dahil kung hindi pwedeng magkawatak-watak lang din ang lineup na to. Lalo pat nasabi na rin nga po dati ni Brown na dito siya sa kupunang tatratuhin siya ng tama. Pero sa kaso niya malimit si Tatum ang pinipili sa mga clutch shot. Pero nakakapanglumo ang nagiging resulta.